Sinasabi ng host ng event na mga mamamayan ng Pangaea. Sobrang tagal nilang naghintay, sa taong ito, muli, ang apoy ng pugon ay tumaas para sa paglikha ng dakilang kayamanan. Pumapasok na ang mga blacksmith ng White Hammer, please, i-welcome sila. May tumatawa sa mga tao sa paligid, at sinasabi nila na nagpakita na naman ang White Hammer. Kung huli silang makatapos ulit, pang-apat na sunod-sunod na pagkakataon na nila ito, di ba? Sinasabi ng isang blacksmith na pero naglagay sila ng newbie sa unahan. At napapatanong ito kung ano ang iniisip ni White, at batid ng isang blacksmith na nahihiya siya, kaya naman siguro ginagawa niya itong panangga. Parang bumagsak na talaga si White, masama naman ang tingin ng White blacksmith sa mga ibang blacksmith, at napapatanong ito kung bakit ang lumberjack ay hindi nalang umatras pagkatapos magsindi ng apoy, at bakit siya pa ang nangunguna. Batid ng isang white blacksmith na hindi niya ba nakikita yung design? Wala silang choice, hindi niya alam kung sino siya, ngunit kung siya ay sapat na sanay upang putulin ang white phosphorus tree. Ganyan nga ang pagkakasabi ng kanilang pinuno, may posibilidad na isa siyang maharlika na malapit nang makarating sa Shangri-La. Sinasabi ni Enoch na nakalimutan niya na ba na ang isang blacksmith ay dapat tumayo sa harap? White, hindi niya dapat ibaba ang level ng tournament ng sobra. At napapatanong ito kung bakit pa siya sumali, hindi ba mas mabuting pangalagaan ang reputasyon ng kanyang ama, na pinatay ng armored needle. Sumisigaw at sinasabi ni White na isa siyang bastard. Nakangiting sinasabi ni Greed na huminahon siya, dapat pangalagaan ng isang blacksmith ang kanyang mga kamay. Ngunit gayon paman, hindi ba siya magaling sa paglalagay ng apoy? Paano niya ito gagawin, gamit ba ang kanyang bibig? Masyado siyang tumatahol na parang aso. Teacher, hindi niya na kailangan mag-step forward. Siya ay higit pa sa sapat upang sirain ang mga bug na katulad nila. Tumatawa at napapatanong si Enoch kung sino ang teacher niya, si White ba? Sobrang nakakatawa siya, anong tinuturo niya sa kanya? Siguro kung paano ba niya natapos ang huli, sinasabi ni Greed na itaas niya ang kanyang ulo. Ang layunin ng White Hammer Smithy ay palaging ang smithy na nasa unahan. Napatingin naman si White sa kamay ni Greed at sa isip-isip nito na hindi ito mga ordinaryong kalyo. Ito ang mga kamay na pinatigas ng apoy, mga kamay ito ng isang blacksmith. Sinasabi ni Greed na dapat nilang ipakita sa lahat ang ama na minsang tumayo noon. Siya ang magiging pinakadakilang blacksmith ng Pangaea. Tinatanong ng leader ng ibang smithy kung sino lang ang lalaking ito. Kahit na iginagalang ni Enoch si Dwight, mas lalo siya. At batid ng isang leader na sumali siya sa subjugation squad nang walang sinasabi kahit kanino, at pumili ng isang hindi sanay tulad ng boss nila bilang kahalili niya. Ang kanyang pagkabigo ay tiyak na malaki, si Enoch, na masama ang personalidad kumpara sa kanyang kakayahan. At si White, na sa kabila ng pagiging napakatalino, ay walang ingat at mapagbigay. Last year, natalo sila ni Enoch dahil hinayaan nila ang kanilang guard. Pero sa huli, pareho silang isang grupo ng mga baguhan. Masyado pang maaga para magretiro sila, gawin nila itong laban na ito sa pagitan nila. Tulad ng noong unang panahon, Lahocho, Red Tongue Smith is leader. Sinasabi ng nakablo na leader ng mga lolo, turuan ng leksyon ang mga brats. Lahat sila ay nag-cheer para sa kanila, Buksan. Black Anvil Smith is leader, sinasabi ni Greed na masyadong bias ang atmosphere. Ang kanilang panig ay nakakakuha lamang ng panunuya. Humihingi naman ng paumanhin si White at sinasabi nito na siya pala ay isang blacksmith. Ikinalulungkot niya kung napagkamala niya siya na isang lumberjack. Pero bakit niya siya tinutulungan? May dahilan ba? Sa isip-isip ni White na isa lang siyang immature brat na nahihirapang ipagpatuloy ang negosyo ng kanyang pamilya. Sumisigaw at sinasabi ng naka-black na buhok na paano siya uma-acting na parang nasa top 4 smithy, na kahit lagi silang nasa huli. Pwede ba silang maging number 5? Sa isip-isip ni Greed na pinili niya ito dahil ito ang pinakamalapit. Ngunit nakakatanggap sila ng ganitong kalaking batikos sa lahat ng oras na ito. Siya ay isang taong gumagawa ng kanyang makakaya, lahat ng tao ay masyadong malayo. Gaya ng inaasahan, sa sandaling mahulog siya mula sa biyaya, mahirap lampasan ang mga bagay kung may determinasyon lamang. Alam niya ang pakiramdam nito, kung gaano kahalaga na magkaroon ng isang kamay na iabot sa iyo, kapag siya ay nasa kanyang pinakamababa at nag-iisa. Sinasabi ni Greed na nakita niya na ang kakayahan niya, kaya dapat alam niya ito. Hindi siya malaya para tumulong sa sinuman, hindi ba ang kanyang smithy ang nagsilang ng mga nanalo?
Ibaba ang martilyo na hawak ng kanyang ama kaysa sa ginagawa niya. Sa isip-isip ni White na siya ay kaawa-awa, kahit medyo late, sinabi niya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para masigurado niyang magtatagumpay siya. Pero hindi siya naniniwala sa sarili niya, hindi siya naging sapat na determinado. Isang taong kumikilala sa kanya at nagtitiwala sa kanya sa kabila noon. Ngayon lang siya nakakilala ng taong sobra sa isang katulad niya. Masyado siyang naniniwala sa kanya, kaya hindi siya basta-basta tumanggap ng gifted win na ganito. Sinasabi ni White na Mr. Grid, hihingi muna siya ng favor. Kaya lang nahihiya siya, ngunit tulad ng inaasahan, sa palagay niya ay dapat nilang harapin ang paligsahan sa kanilang sarili. Sinasabi ni Grid na kasisimula pa lang ng tournament. Masyado pang maaga para magpasalamat siya, syempre. Kapag natapos na ang paligsahan, natural na makukuha niya ang mga kwalipikasyon bilang panalo. Sa isip-isip ni Grid na sa ngayon, maaari siyang umasa sa kanyang lakas, ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay magiging isang kamanghamanghang blacksmith. Sinasabi ng system na Blacksmith's Blessing, maaari mong permanenteng taasan ang level ng kasanayan ng 1 hanggang 5 ang isang NPC na blacksmith, na ang level ng pagiging favorability ay nasa max. Sa isip-isip ni Grid na ang bilang ng mga item na magagawa niya gamit ang creation ay 3 sa bawat level ng kasanayan. Kung isa sa alang-alang ang pinakamataas na level ng kasanayan ay 10, ito ay isang mahalagang kasanayan na maaari niya lamang gamitin ng 30 beses. Ang dahilan kung bakit siya namuhunan sa Red Phoenix Bow ay dahil sa tingin niya, siya ay isang taong mahalaga. Sinasabi ng host ng event na ngayon, ang pagpapala ng 4 na Diyos ay babangon mula sa pagpapanday. Magsisimula na ang Smithing Tournament, sa isip-isip ng Lord na ipauubaya niya na sa kanila, sa mga Pangea Blacksmiths. Nakikiusap siya na perpektuhin muling likhain ang 4 na Diyos na armas at isave ang Cho Kingdom. Binuksan na ni Grid ang lalagyan na pinaglalagyan ng mga white phosphorus tree. Sa isip-isip ni Grid na magtatagumpay siya kahit anong mangyari. Kung magagawa niya itong bow para kay Jishuka at sa iba pa sa hinaharap, sila ay magiging walang kapantay. Sumisigaw at sinasabi ng host na isang white tree. Naglabas ang white hammer ng white phosphorus tree. Napapasigaw naman si White at binabanggit nito ang pangalang ni Grid. Sa isip-isip ni Enoch na isang white bow, sinasabi sa kanya ng karamihan na ang pangunahing base ng Red Phoenix Bow ay ang white phosphorus tree. Sigurado siyang naisip na ito ng lahat kahit isang beses, ngunit walang nang ahas na subukan ito noon. Kung tutuusin, imposibleng gumawa ng pana na may puno na hindi napuputol. Sa pamamagitan ng sinuman maliban sa kanya, ito ba ay tunay na white phosphorus tree? Ngunit ang punong yun ay hindi maaaring putulin, paano nila nagawa ito? Kahit putulin niya ito ay sumasabog ito kaya imposibleng gamitin ito. Sigurado siyang peke yun, walang paraan na ito ang tunay. Isang pathetic na grupo ang mga ito, dahil kulang sila sa mga kasanayan, gumagamit sila ng pekeng white phosphorus tree para sa mga layuning naghahanap ng atensyon. Ginagawa nilang palabas lamang ang tahimik at sagradong gawain ng blacksmithing. Dwight, ang white hammer na ginawa niya ay gumuguho ng ganyan. Bakit niya iniwan ang kanyang pamana sa kanyang anak, na isinantabi ang pride ng isang blacksmith? Gusto ba nilang lokohin ang lahat dahil wala silang kakayahan na gawin ito? Tignang nila itong mabuti, ito ang kanilang sekreto, ang pinakaperpektong apoy sa mundo. Sinasabi ng host ng event na tulad ng inaasahan sa Blue Flames. Ito ang pinakamagandang pugon ng Cho Kingdom na kahit si White ay na-recognize ito. Sinasabi ni Grid na kaya daw niyang gawing top-grade iron ore ang kahit isang bato sa tabing daan. Hindi ito pekeng white phosphorus tree, kundi tunay na apoy. Sa isip-isip ni Grid na ito ay totoo, wala pa siyang nakitang blacksmith na napakagaling gumamit ng pugon. Gayunpaman, nasa level lang siya ng isang craftsman. Naisip niya na ang karanasang ito ay magiging kapaki-pakinabang gaya ng pamamaraan ng pagforjang ng white hammer. Pero sa huli, special lang ang teknik ni White, napapatanong sila kung anong meron sa apoy na yan. Ito ang white hammer, nilamon nito ang pugon, sinasabi ni Enoch na hindi niya alam kung ano ang ginamit niya upang pinturahan ang kahoy, ngunit ito ay nasusunog na lubos na kahanga-hanga. Walang paraan na makakayanan niya ang napakalaking apoy. Masusunog na lang ito. Hindi na niya ma-refine, hindi makapaniwala si Bayan-san at sa isip-isip nito na agad niyang nakontrol ang napakalaking apoy na yon. At napapasigaw ito at sinasabi nito na sino ang lalaking yon.
Hindi niya akalain na dadalhin niya ang ridiculous na apoy na yun sa harapan. Tinakpan ba niya ng rascal leather ang buong katawan niya? Nang laki ang mga mata nila Hocho at sinasabi nito na nakita niya ba kung paano niya gamitin ang pugon. Hindi siya ordinaryong tao, may skill siya, sumisigaw at sinasabi ni White na Mr. Greed. Ang temperatura ay masyadong mataas, kung patuloy na ganito, kahit maglagay sila ng bakal, matutunaw agad. Sinasabi ng system na ang legendary blacksmith's discerning eye and knowledge correction effect ay na-activate na, sinasabi ni Greed na wala silang choice. Matigas lang ang white phosphorus tree, na hiwalay sa mga ugat nito. Hindi ito makagawa ng apoy ng mag-isa, upang maisa-aktibo ang mga elemento ng pulbura na naka-embed sa mga hibla nito, kinakailangan ng isang mataas na temperatura. Hindi magigising ang lalaking ito kung aatras ang isa. Hindi makapaniwala si Enoch at sa isip-isip nito na baliw ba siya? Ang paningin ng isang demonyo na lumalangoy sa apoy. At sinasabi nito na ito ay imposible, may balak ba siyang masunog at mamatay? Sinasabi ni Greed na oo, at nakangiting na parang demonyo, at batid nito na ito marahil ang unang pagkakataon na makakita sila ng isang baliw na hindi umaatres. At sa isip-isip nito na yan ang dahilan, kaya siya ang mananalo. Inabot ng support blacksmith ang pang-ukit kay Greed, at nagpapasalamat siya dito, at mabilis nitong inuukit ang pana sa pagkakataong ito. Gulat na gulat si Bayan-san at hindi makapaniwala, at nang laki ang mga mata nito at sinasabi nito na pati ang kanyang pagpapanday ay perpekto. Siya ay isang taong mas dalubhasa kaysa kay Dwight, at kahit sa kanyang kalakasan, napapasigaw naman sila Choho at sinasabi nito na siya ay isang legendary blacksmith, katulad ng mga lumilitaw sa mga kwento. Sinasabi ng system na na-activate na ang epekto ng legendary blacksmith's patience, sa loob ng isang oras, ang iyong konsentrasyon, kalusugan, at depensa ay tataas ng husto. Sa isip-isip ni Greed na gagamitin niya ang Minotaur horn, na palagi niyang ginagamit kapag ginagawa ang bow frame ni Jishuka, at magpapahusay sa pagkalastiko at kurba nito. Ang pormang sinasabi ni White, grabe ang concentration niya. Kahit na makakuha siya ng isang epic, mayroon siyang isang bagay na maaaring tumaas ang ranggo nito sa unique. Ang reward sa paggawa ng 20th legendary item, may item upgrade siya. Item upgrade, ang ranggo ng isang nilikhang item ay maaaring tumaas ng isang hakbang. Hindi ito maaaring gamitin sa mga item na mas matanda sa 5 minuto. Legendary blacksmith's craftsmanship, ang bilang ng mga beses na maaari itong gamitin ay tumaas ng 3 sa bawat oras na ikaw ay nag-level up. Dami ng beses na magagamit ito, 24 hanggang 24, sa isip-isip ni Greed na tulad ng creation, ang upgrade ay mayroon ding limitasyon sa paggamit, ngunit sulit itong gamitin. Ang Panginoon na si Han Sokbong ay may impormasyon sa ibang for-God artifacts. Base sa narinig niya kay White, ang 4 na artifact ng Diyos ay mga item na myth rank o malapit. Kung nakuha niya ang recipe ng lahat ng 4 na artifact ng Diyos, at magagawa niya itong ma-mass produce, makakagawa siya ng walang kapantay na hukbo. Sa isip-isip ni Enoch, at napapatanong ito kung paano. Nakuha ba ng Brat ang ganitong kakayahan, ngunit siya ang tunay na may kakayahan dito. Kahit sinong blacksmith ay makakakita nito, bumangon man si White, hindi siya makakalapit sa kanya. Ang galing niya kaya lang hindi sila makahabol, kahit anong gawin ng ibang smithes, napagdesisyonan na ang resulta. Ang kakayahan ng lalaking yun ay ang tunay na pino. Sinasabi ng host ng event na tapos na, ang huling Red Phoenix Bow ay natapos sa tamang oras. Ang paglikha ng White Hammer ay sa wakas ay nahayag na. Ang isang pure white bow na may hindi kapani-pani walang kurbada. Ang kakisigan na ito ay tiyak, nang laki ang mga mata ng Lord na si Han Sokbong, at hindi ito makapaniwala sa nakikita nito, at sinasabi nito na ito ang Red Phoenix Bow. Sinasabi ng system na Red Phoenix Bow reproduction. Rating, Legendary, Attack Power, 2,360, Firing Rate, plus 60%. Accuracy, plus 20%, pagpasok ng pinsala na hindi pinapansin ang depensa ng mga target na armor. Sa bawat oras na ang isang arrow ay pumutok, isang apoy ang mabubuo. Ang burn ay humaharap sa 4,000 nakapirming pinsala sa pagtama, na nagdulot ng abnormal na pagkasunog sa katayuan. Nabuo ang kasanayang na fly up, nakagawa ka ng isang legendary item, kaya ang lahat ng iyong istatistika ay permanenteng nadagdagan ng 10. Ang iyong reputasyon sa buong kontinente ay tumaas ng 500.
Ito ay isang lubhang kapaki-pakinabang na epekto, nadagdagan ng 5 ang iyong luck stat. Umiiyak at sinasabi ni Grid na sa kanyang pangalawang konserbatibong legendary, sa wakas ay tumaas ang kanyang luck stat ng 31. Sigurado siya dito, sa wakas naging maswerte na siya. At biglang tawa at sinasabi nito na ngayon wala siyang kahinaan. Naiinis at sa isip-isip ni Enoch na hindi niya akalain na magiging bulgar siya kapag natapos na siya. Siya ba talaga ang lalaki na nag-focus ng 8 oras na diretso? Ngunit, ito ay isang bow na may hindi kapani-paniwalang level ng pagiging perpekto. Sinasabi ng system na ito ay isang Red Phoenix bow na binigyang kahulugan at nilikha ni Grid, isang legendary blacksmith na ang mga kasanayan ay umabot sa pagiging perpekto. Kahit na ang bow frame ay ginawa gamit ang matibay na white phosphorus trace wood, ang pagdaragdag ng Minotaur horn at tendons ay nagpahusay sa pagkalastiko nito. In terms of performance alone, nahigitan nito ang orihinal na Red Phoenix bow. Ang negatibo lang ay napakahirap gamitin, hindi lang yun, ngunit wala itong lakas ng Red Phoenix God, kaya ang pangkalahatang istatistika nito ay mas mababa kaysa sa orihinal na Red Phoenix bow. Ito ay isang bow na may kwalipikasyon na tumanggap ng enerhiya ng Red Phoenix God. Masyadong mataas ang rating ng nakumpletong item, hindi magagamit ang item upgrade. Sa isip-isip ni Grid na kontento na siya sa resulta. Ngunit naisip niya na ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang pag-upgrade. Masyadong masama ito, kung tunawin niya ang mga God Hands at gawin silang legendary, ang lakas ng pag-atake ay tataas ng husto. Pero dahil sa pagiging growth type nila, sayang lang. Tulad ng inaasahan, dapat niyang isave ang mga kasanayan na may limitadong bilang ng mga gamit. Ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong subukang gumawa ng myth-rated item. Hindi niya akalain na hindi mapataas ang rank nito dahil masyadong mataas. May pagkakataon na ang mga item ay maaari lamang ma-upgrade sa legendary sa karamihan, ngunit sa tingin niya ang problema ay sa Red Phoenix bow mismo. Gayunpaman, ito ay mahusay pa rin, ang long-distance weapons ay may mataas na maximum attack power. Gayunpaman, ang minimum na lakas ng pag-atake ay mababa, kaya ang kanilang pagiging tugma sa kanya ay masama. Ngunit isang nakapirming lakas ng pag-atake, mabilis na bilis ng pagpapaputok, at mataas na katumpakan. Ito ay isang obra maestra, ngunit higit sa lahat, ito ay mas mahusay kaysa sa orihinal. Kung ang kapangyarihan ng Red Phoenix ay ilagay sa loob nito, maaari itong maging myth rate. Maaari itong maging isang obra maestra na maihahambing sa mga artifacts ng Rebecca Church. Inihanda niya na ang artifact, ang natitira na lang ay kung paano makukuha ang energy ng Red Phoenix. I guess bibigyan nila siya ng ganong kalaking reward, diba? Lumapit ang Lord na si Han Sokbong at sinasabi nito na ito ang Red Phoenix bow. At napapatanong ito kung sino siya, sinasabi ni Grid na passing blacksmith lang siya, pero humanga siya kay Mr. White dito, kaya napagdesisyonan niyang manatili muna sandali. Sa isip-isip ni Grid na siya ang Lord na si Han Sokbong. Sinasabi ng Lord na ang kakayahan ng blacksmith na si White ay tinawag na isang tao na kahanga-hanga sa Pangea. Napalingon naman si White kay Grid at binabanggit nito ang pangalang nito. Sumisigaw at sinasabi ni Enoch na hindi niya ito matatanggap. Kung susundin nila ang mga rules, hindi siya blacksmith na kaanib ng White Hammer, kaya hindi valid ang resultang ito. Tinatanong ni Lord Han Sokbong kung ano pinagsasabi niya. Matagal niyang hinintay na ma-reproduce ang Red Phoenix bow. At ginawa niya ito, sinasabi ni Enoch na pero Lord, sinasabi ng Lord na hindi lamang yun, ang suporta at kabutihan ni Mr. White ay nag-ambag sa pagkamit ng resultang ito. Walang sino man ang maaaring tanggihan ang nagwagi sa tournament na ito bilang ang White Hammer Smithy. Sinasabi ng system na nakumpleto mo na ang Han Sokbong's Equipment Producing Tournament, SS. Ang iyong favorability kay White ay umabot na sa maximum. Gagawin ni White ang lahat para sa iyo. Habang nagbebenta ng isang item sa White Hammer Smithy, maaari mo itong ibenta ng 20% na higit pa sa presyo sa merkado. Mabibili mo ang lahat ng ibinebenta sa White Hammer Smithy sa halaga ng produksyon nito. Dahil sa epekto ng Blacksmith's Benevolence, tumaas ng 3 ang level ng White Blacksmith Technique. White Blacksmith Technique's level ay naging Advanced 8. Nadagdagan ng 80 ang favorability ng Pangea Lord, na si Han Sokbong. Hanggat wala kang malaking pagkakamali, ipapaabot ni Han Sokbong ang kanyang walang hanggan na suporta at mabuting kalooban sa iyo. Level up, ang iyong kasalukuyang level ay 322,
Nakuha mo na ang Pangaea Castle Dungeon ticket. Follow Han Sokbong, matatanggap mo ang gantimpala mula sa kanya. Sa isip-isip ni Lord Han Sokbong na hindi lang sa kanya, kundi sa Red Phoenix Bow na ito, ang kapalaran ng buong Cho Kingdom. Pinagpala sila ng mga apat na god, tinatanong ni Lord Han Sokbong na pwede niya bang tanungin ang pangalan niya, at sa isip-isip nito na ang blacksmith na ito ang tagapagligtas ng kanyang bansa. Sinasabi ni Greed na ang kanyang pangalan ay Greed, sinasabi ni Lord Han Sokbong na okay, Greed, punta muna sila sa kastilyo niya, bago yun, kukunin nila itong Red Phoenix Bow. Tumatawa at sinasabi ni Greed na oo.